Hello, what's up? This is Scott. I'm back again for another video. So, dito muna ako sa intro, pero iba po ang topic talaga dito. So, gusto ko lang muna sabihin sa inyo na may sorpresa ako sa inyo. In a way, parang gift na rin, pero hindi po galing sa akin yung gift ha. Ito po ay galing mismo kay Temu. Yan. So, ito pong shopping app na to is ginontak nila ako. And sabi lang naman nila i-promote ko eh. Wala naman sila sinabi sa akin o wala kaming usapan na sabihin ko lahat positive tungkol sa kanila. But they asked na i-feature ko sila dito sa channel. Siyempre, sino ba naman ako para tumanggi? So, yun yung mapapanood nyo mamaya. Yung mga items na binigyan nila ako ng budget para bumili ng kahit ano sa loob ng Temu. Yan. So, bakit kailangan ko gawin itong intro na to? Dito po nagkakatalo yan eh. Kasi yung mga mahilig dyan mag-first sa comment section, yung mga nauuna lagi manood, ito para sa inyo to. Kasi meron pong parang gift si Temu na kapag isa kayo sa mga naunang nanood, pwede nyong i-avail ngayon yung gift nila na 5,000 bundle. So, hindi to para sa lahat ha. Paunahan na lang po. Kung sino mauna, sila yung makaka-avail 5,000 to 10,000 pesos bundle. Ibig sabihin, pwede po kayong mag-shopping gamit yung 5,000 to 10,000 coupons. Coupons po yun. Magagamit nyo within Temu. So, una yung gagawin, syempre, kailangan mag-install muna kayo ng Temu app sa Google Play Store. So, pakita ko lang sa inyo kung paano gawin and kung ano yung i-enter nyo na code. Wait lang. So, yun. Screen record na tayo. Ito na. Papakita ko sa inyo dito sa gilid. Dito ko lalagay yung screen record. So, once na na-install nyo na, nakapag-login na rin kayo, ang gagawin nyo, una nyong gagawin is, i-type nyo lang itong DMN. Remember po yung spelling ha, DMN 2723. Ito ay specific po sa akin lang. Doon nyo malalaman na sa akin kayo nanood, sa akin yung makukuha ngayon yung discount. Parang ganon. Sounds like that. Anyway, DMN 2723, biglang pindutin nyo yung search. At lalabas nga siya sa tada! Uy. So, since bagong account, actually pangalawang account ko to na bago, papakita ko rin sa inyo, this one, makukuha ko ang 10,000 coupon bundle. Pero hindi ko siya i-claim kasi para sa inyo yan. Hindi ko to i-claim para sa inyo. So, sa mga mauuna, I hope kayo mauna, sa mga mahilig dyan mag-first, ito po ang gift ko para sa inyo mahilig kayo mag-first na manood dito sa video. So, pwede nyo na pong i-claim yan. Pag kinlaim nyo po yan, pwede nyo po magamit yung coupons na yan sa lahat ng items na mabibili nyo within Temu app. Okay? Temu app. Isa pa, meron pang another na pa-surpresa or pa-giveaway si Temu. Okay? Pagkatapos ko mag-speech dito, mapapanood nyo mamaya, may mga sumisingit-singit dyan na QR code. Abangan nyo, kailangan matala sa mata nyo. And paunahan lang din again. Ang mauna siya yung makaka-avail ng pa-premium na yon. So, dun sa code na yon, may kasamang picture. Kung anong kasamang picture na gadget na nandun sa QR code na yon, mapupunta sa inyo. Kung, again, mauuna kayo. So, paunahan po ulit. Okay? So, obligado kayo na panoorin talaga yung video na maayos. Otherwise, baka ma-skip nyo yung QR code. Mabilisan lang yun. Baka padaanin ko lang or, I don't know, ibababad ka ba? Hindi ko sure. Abangan nyo na lang. And also, you can use my links na iiwan ko sa video description sa mga medyo late ng bahagya. Pero again, paunahan pa rin yun. Kahit nalate kayo ng bahagya, ang ending pa rin is paunahan. Puro paunahan po. Wala akong magagawa yun ang gusto ni Temu at para daw manood kayo ng buo ng video. And I hope panoorin nyo naman yung video ko ng buo. So yun, yun yung speech ko mahaba. And finally, sa mga malilate naman at nakakapanood, hopefully, maabutan nyo pa rin yung part na mayroong mga 90% na kumakalat na mga items within Temu app. So, install nyo yung Temu gamit yung link ko. And swipe lang kayo, hanapin nyo yung mga gusto nyo, yung mga gusto nyo items, balak nyo bilhin. Baka dahil sa link na ginamit ko is maging 90%, take note, 90% off yung item na yon. Baka lang naman. No promises. Again, paunahan and no promises. Okay? Just use my link sa video description or abangan nyo yung mga QR code na ilalagay ko sa video na to. Let's start the video. Hello, what's up? This is Godman back again for another random vlog po. May kumontak po sa atin si Temu. I'm not sure kung familiar kayo kay Temu. Temu ba ang basa doon? But I believe Temu. Ginontak tayo and binigyan tayo ng budget na worth 6,800 pesos and bilhin ko daw kahit ano doon and i-review ko kung okay daw, kung quality daw yung kanila mga products. So, technically bayad ako kasi binayaran ako pang shopping lang nito. But other than that, hindi naman ako required na sabihin na positive. Wala pa kaming kontratang ganon. So basically, I can say whatever I wanna say at kung ano yung makita ko sa mga products na pinagbibili ko using the budget na pinadala nila sa akin worth 6,800 pesos, ito po yon. So, kakarating lang ngayon and isa-isahin na natin. So, sa 6,800 pesos na budget na binigay nila sa akin, siyam na items ang nabili ko. Actually, ito yan. So, yun. Ito yung pinagbibili ko just in case na kiniwala yan. Completed naman. Ito mga to. So, bali, technically dito ay siyam. So, technically ito ay siyam na piraso dapat. So, let's see. From here, yeah, kompleto naman siyang siyam. So, isa-isahin natin. Magsimula tayo sa maliliit muna na items. Saan ba yung maliliit? Yung maliliit ito eh.
Yan, pala yan. So, na ito, may in-order tayo na earbuds. So, checkin lang natin saglit. Mamaya, titest ko na rin. Para isang pasada na lang, i-unbox ko na muna ngayon lahat, ha? So, may manual naman tayong kasama. I'm not sure kung saan nasira to. Baka sa shipping na lang din. I'm not sure. By the way, this is worth 267 pesos. Hindi siya yung pinapasok sa loob ng butas ng tenga. Ito yung kiniklip lang sa gilid ng tenga. Okay. Let's see. Ito yung... Okay, ito yung bukasan niya, I believe. So, Type-C naman siya. As for the design, oblong lang siya. Medyo turn off lang tong part na may sticker. Itong sticker na to kasi tabing yung pagkakasuot. But, you know, nitpicking lang naman yan. First time ko magkakaroon ng bone conduction. Hindi naman first time. Second time ko na actually. Yung first time ko na nagkaroon ako ng bone conducting earbuds was... Hindi pa ako YouTuber eh. I believe it was 2016-17. Yeah, saglit na sa akin yun kasi nawala agad yung isa. Pero ibang technology pa yun. Old technology pa yun. But this one, I believe, newer technology. Mas okay ng konti. So, tetest natin yan mamaya. Pero ito yung design niya. Isa-isahin natin. Balik muna natin saglit. In fairness, may mga LED rin naman siya. And as for the feel, parang medyo mumurahin. And goma ito. Ayan, goma nga itong feel na to. But this one, plastic yung mga earbuds. And andun po yung pinaka-speaker niya actually. Ito yung charging parang pogo pin style. Ayan, pag isasaksak na dito, binabalik. In fairness, meron naman siyang charging indicator. So, 76% currently yung battery niya. So, see, mamaya left and right. Mamaya, tetest natin. Next one, ito, ay, hindi ko matanda kung ano itong isang to. Check ko muna. Yun. Oh, what's this? Oh, solar charger siya. Okay, interesting. So, yan. Nag-curious ako kaya ako pinili ito. Is dahil sabi ko, para pagka nasa outing, nagka-camping, hindi ko, yung walang masaksakan just in case lang, is pwede ako mag-charge. But this one I believe is low wattage lang ito. And this price actually is 245 pesos lang ito siya. Yan, 245 pesos. One piece solar portable charging. So, mura lang po ito. Ito ay basically 2 watts USB. So, mabagal na to, 2 watts. Kala ko 5 watts ito. 2 watts pala yung nabili ko. Kaya palang mura. 245 pesos, 2 watts USB lang yata siya. Pero tachigin ko mamaya kung tama na 2 watts nga lang talaga ito. Kasi wala naman siyang kasamang box. Yung packaging niya lang. So, ito lang yun. So, mamaya test natin yan, of course. Next is this one. Hindi ko alam kung ano din ito. Check natin, of course. Yung pangatlong to ay... shades. Okay. So, sakto, nawala yung shades ko kahapon nung nag-outing kami. So, meron akong bagong shade. I believe ito ay polarized version na shades din. Pero, okay, I was expecting black. Black ba yung binili ko? Mali lang pagkakaalala ko. Price niya is 190 pesos lang. Premium photochromic dual vision day and night. Time glasses for men and women. Gray-orange nagiging... Yung orange nagiging gray or gray-orange, something like that. Pero pag nasisikatan pa daw ng araw. So, mamaya, tetest natin yan sa labas. Lalabas tayo. So, ito na yung pangatlo. Itong pang-apat na to is, okay, ito yung mga kasama niya. This supposed to be automatic water dispenser. So, again, nasa isip ko nito is para magamit pag mag-outing. Like, kunwari, may dala lang kami ng jug na bilog. So, para magkaroon kami ng gripo, ito yung naisip ko na bilhin. Pero let's see kung gumagana nga ito. So, may kasama siyang charging cable, manual, tubo na bakal, yung mismong device niya. Okay, may power button tayo rito. I'm not sure kung gagana ito. Tapos UP-UPing plastic na tubo, silicone rubber. Parang ganoon yung feeling. So, yun po yung pang-apat. Next, itong GPS. Naisip ko lang kung gumagana pa talaga yung mga ganito. Bakit may nagtitinda ng ganito? Nakikita ko rin kasi ito sa Shopee at Lazada. Naisip ko lang, very useful ito kapag ilalagay mo sa sasakyan mo or sa mga bata, I don't know. This is a GPS transmitter. So, I believe pag i-connect siguro sa phone to, I'm not really sure, but we'll see kung mag-work nga talaga siya. Actually, wala pa akong idea how this works, but I wanna try, I wanna test, and if ever, baka ilagay ko to sa motor ko, alam na, uso carnap, or maybe sa mga kids, baka pwede ilagay ito sa bag ng mga kids para kung saan sila nagpupunta, malaman mo exactly yung location nila. Ito na yung pang-5. Next is itong phone stand with wireless speaker daw. Okay, so stand lang siya, hindi ba siya wireless charger din? Wireless speaker, USB playback, adapt to most products on the market with wireless speaker. Hindi siya charger, mali yung pagkakaunawa ko. Pero sige, try na rin natin. Dito na yan eh. Kala ko charger na siya, speaker na din. Speaker lang na stand. So meron tayong kasamang charging cable of course. And
user manual dun sa loob. And yung mismong stand. Hindi pala siya charger, stand lang pala. So we'll see. Uy, look at that design. May konting kabigatan siya, so solid I believe. Ang nagpabigat dito malamang is yung battery niya. And dito yung power button. Oh, try natin i-on. Uy, fairness, hindi Chinese yung nagsalita. Ulit natin. Turn on. Oh, basic lang. Tarring, ganoon lang. So, let's see. Paano siya kino-connect? May nakalagay dito, DC 5 volts. May USB Type A tayo rito. Hindi ko alam para saan yan exactly. Sa baba, meron tayo ditong rubber na parang paa niya. And then, scroll lang doon. Hindi ko alam para saan itong butas na to. Baka reset. Nakasulat dito, bracket with speaker. So, 10 watts lang yung power na delivery niya. 10 watts, okay? At dito siguro malamang yung pinaka-speaker niya. Okay. Looks nice. Pwede. Pagka gusto mo lang naka-steady lang yung smartphone mo, pagpapatugtog ka siguro. Or manonood ka Netflix, mas malakas sa speaker. So, again, itetest natin yan mamaya. Ayun, pwede rin pala siyang igalaw. Okay, nice. At makakunat, in fairness, medyo matigas. So, dito natin malalaman kung nag-on na siya o hindi. So, mamaya, itetest natin yan, of course. So, yun yung pang-anim. Ito na ang pang-pito. Let's see. I hope this works. Laking convenience kasi kung hindi na ako magkakabit ng wire sa smartphone ko or from laptop para lang makapag-project ng screen or kunwari manonood ako. Hindi na kailangan na ikakabit na maraming wire. Problema ko na lang is power source nung portable monitor. And since gumagana naman yung portable monitor sa power bank, solid lalo. Mas tipid sa battery. Ay, may kalakihan din pala siya, ano? Oh, this one is the receiver. And this one, the transmitter. So, ito yung i-connect ko sa laptop or sa smartphone. Pero kung ganito, hindi ko may kakabit sa smartphone. HDMI. So, ito pwede sa smartphone. Sa laptop pwede. Kasi HDMI. But, wrong move. Hindi ko na-realize. Akala ko Type-C siya. My God, mukhang challenge to. Pero sige, mamaya test natin yan. Akala ko Type-C yung isang dulo. Eh, may kasama siyang accessories. Okay, may mga adapter pala. HDMI to HDMI din naman to. So, parang extension lang ito. Ito ay Type-C to Type-A. HDMI, ganun din. Extension lang din ito. Yung mga antenna nila, of course. Type-C to Type-A ulit. So, wala. Parang nawalan ako ng pag-asa na pwede siya sa smartphone. But we'll see later. Antenna ulit. And of course, the manual. Up to 50 meters HDMI, blah, blah, blah. Pang-walo. So, eto sigurado, wireless charger na nakalagay. LED desk lamp with wireless charger. Konting expectation muna tayo. Sa desk lamp, 3.5 watts lang po ang max niya. Yung ilaw, tinutukoy dito. Sa wireless charger, supported niya 5 watts, 7.5 watts, 10 watts, hanggang 15 watts max. At eto na nga siya. Meron tayong Type-C to Type-C charging cable. Ito na siya. Hop. Okay na, hindi pala siya nai-stack sa dilo. So, ganito siya, itsura niya. Nagagalaw. Tapos, meron tayong LED dito sa gilid. So, yan, magiging lamp nga siya. Tapos, meron tayo rito mga conduction surface. Okay. So, natatanggal pala yun. Tetest natin yan mamaya. Yun ang pang-walo. And finally, pang-siyam. Naisip ko lang, wala akong laptop bag. Nasira na kasi. Hiniram sa akin. And pagbalik, tira na. So, I was wondering kung okay ba to quality. By the way, yung mga price nga pala, di ko na nabanggit, ano? Di na nasundan. Doon sa GPS, 173 pesos. Yung portable speaker na merong phone holder, that's 1,100, medyo mahal. 1,124 pesos. Yeah, may kamahalan. Itong bag is 384. Yung premium glass, 190. Yung HDMI ang pinakamahal, 3,649. Pero turns out, parang mali ang decision ko. Pero sige, tetest ko pa rin yan. Hindi ako papayag na hindi ko mapagana yan. So, yan po yung mga price na nabili natin ng mga items. Okay? Just in case na hindi ko nabanggit at nagmamadali ako. 612 yung may lampara na wireless charger. So, sulit kaya ito mga pinagbibili kong ito, no? Let's see. So, balik tayo. Ito yung bag. Meron tayo mga, okay, zipper, mukha namang goods. So, test na natin. Bag lang naman ito. Pwede ko nang i-test ng direct. So, meron tayong, meron naman, okay. May foam siya actually. Dalawa. Ito, dalawang foam. Naka-bulk. Ito, may foam din, pero manipis na foam. Pero meron, at least may foam. For protection na rin. This is by the way 13 inch. Pero dahil malaki siya, I believe kasya rito hanggang 15 inches pa nga. Kasi malaki pa yung spasyo and maluwag pa. 13 inches lang ito. So 15 inches I believe kasya. Kung sa kasya. And meron tayong mga slots dito. Okay. Goods. May mga bulsa tayo sa loob. What else ang nandito? Dito ba wala din bulsa? Wala. Foam lang talaga ito. Sa baba, meron tayong charging cable I believe. Saan kaya ito inilalagay?
Materials, okay lang, average. Hindi siya feeling premium. Pero at least ito may foam din. Okay, good. May mga lagpas na tahe, which is I don't like. So yun lang, basic lang talaga siya, no? Ito lang yung mga features na meron siya. More likely, laptop, tablet, tapos smartphones dito, dalawa. And then, I don't know kung anong panilagay dito, ballpen, lapis. So yun, plus meron kang maliit na compartment pa rito sa harap. So yun lang po sa bag. Okay? Try na natin ngayon yung iba pang. Itong mga to, itong 8. I-try na natin ngayon. Okay? Let's start. So, try muna natin ito. Okay. So, I believe Bluetooth ito. Connect sa Bluetooth. Connect natin sa Bluetooth. F25, I believe ito yan. Okay, connect. So, mabilis naman siya. Currently, meron tayong 70%. So, makakapagpatugtog tayo. So, this is just a Bluetooth. This mayroon ng part na yun. Akala ko charging din siya. Wala siyang charging support. Pero that's okay. It's okay. It's okay. Try pa rin natin. Try natin to. Actually, maraming mga islands yan, hindi lang. Uy, fairness. So, medyo may konting variation din. So, pagalingan po rito, 1 natin versus 1. Parang, kung familiar kayo sa Street Fighter, Tekken, parang ganon. Pero this time, mas exciting kasi mga totoong tao ang kalaban mo. Malakas! Okay? Malakas siya! Pag nalaglag ka, talo ka. Pag naubos ang buhay mo, talo ka. Okay, meron ka lamang hanggang 3 hanggang 5 buhay na pwedeng i-spend. So, sumisigaw na ako. Pero, my God, that's nice. Lakas! Okay, okay. Bibigyan ko siya ng thumbs up. 2 thumbs up para sa malakas na sound. So, ibig sabihin, improvement nga to. So, kapag, best to kapag nanonood ka sa tablet, no? O kaya, tablet, kung may tablet ka, or kahit cellphone na din mismo, kakapanood ka. And this time, pwede mo siyang palakasan. Ito po, si Flash Party, okay? Online game po ito at free lang din, okay? So, sa TapTap po siya available. Yung link nito, iwan ko sa video description para ma-download nyo. I-download nyo muna or install nyo muna yung TapTap. Try naman natin sa mga NCS tugtog naman. So, maganda yung sa audio niya sa may vocal kapag may nagsasalita. But I wonder kung ano ang quality naman niya. Full volume natin. So, meron tayong volume down and volume up dito. So, I wonder kung pwedeng gamitin as control. Okay, it works. Nag-volume down siya. Volume up. I wonder kung may next. It works din. Next. Next at saka ito previous. Balik. Okay, volume up ulit. Okay, that's not bad. May pause. Okay, so meron din tayo, as you can see dun sa logo, meron din pwede siyang tumanggap ng calls. So I wonder kung kaya rin nito na mag-record ng audio. So let's see, gusto ko rin i-try kung kaya niya mag-record ng audio. I have to try that one, voice recorder. Hello, 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 hello. Now let's try. Now test natin. Hello, 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 hello. Aba? Hello, 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 hello. Hello, kumusta naman dyan? Kamusta? May sarili din siyang mic. Itong speaker na to, maganda ba ang recording ng speaker nito? Now let's try. Solid, may sarili siyang mic. So pwede mo na ding sagutin yung mga calls abang nakapatong dito yung smartphone or tablet. Kung namang ibalak mo ipatong dito. Good job, good job. This one, siguro 1 to 10 bigyan ko to ng base sa expectations ko, since hindi malaki expectation ko rito. Bigyan ko siya ng 8 out of 10. This one, 8 out of 10 plus 2 thumbs up pa. I believe gagamitin ko to. Hindi ko ito ibibenta. Gagamitin ko to. I like this one. So, solid. Lipat tayo. Next. So, ngayon, try naman natin itong wireless charger. So, I was wondering kanina pa kung para saan itong butas na to, since puro goma yan dito, para to mag-charge. So, dahil sa picture, nakalagay is supposedly smartwatch charger siya. So, I believe cable wire nito tukoy dito. Okay? And also, napansin ko, hindi lang siya wireless charger. Pwede rin pala siyang wired charger. Papakita ko sa inyo. Kung papansin nyo, meron pala siyang slot dito. Hindi ko napansin agad kanina pag unbox. Meron siya dito input. Of course, dito isasaksak tong mismong galing sa power source. And then meron tayong output port USB Type-C. That means pwede tayong mag-charge dito at least hanggang 15 watts. So yes, low charger, pero I believe best lang ito para sa mga hindi nagmamadali na nag-charge. So pwede dito hanggang 15 watts. And then this Type A, dito ako na curious, yung pala is para i-connect siya rito. Papasok dito since meron tayo ditong smartwatch. And the problem ko nga lang is hindi siya kasya rito. I found out na meron pala siyang bukasan dito sa likod. Akala ko lagay ng battery. Sabi ko, ba't kailangan ng lagay ng battery? Meron nga pala siyang
sarili ditong input. Dinadirect nga pala ito sa wire. So, yung palalagay nito ng wired charger para sa smartwatch. So, ito na nga siya. Set up natin ng konti. And since hindi kasya rito, yung itong ating type A, iikot ko na lang siya ngayon. So, from here, set up ko lang saglit ha. So, ganyan. Kasi ito, sasaksak natin yung input. Ito. Sa input tayo. Okay. Ito, I believe yung harap para hindi kita yung likod. And then, this one, pag i-charge na natin yun. Pwede. So, nag-charge. Okay. Ang awkward lang ng posisyon kasi hindi ko nasunod yung ano. And of course, the iPhone. No sign. Does it work? Or does it not? Ayun. Okay. Nag-charge na siya. And meron tayong pailaw. So, I wonder kung patay ko yung ilaw. It's not bad. Tanggalin natin itong pink kasi pampaganda yung pink. Okay. It's not bad. Meron tayong dim light. And it's actually charging. So, it works. Nag-charge naman siya. For real. So, it's not bad. It works. Medyo hindi lang swak sa mga gamit ko rito lahat entirely. So, siguro swak sa inyo to. Ganyan lang, slow charger. Siguro pasok sa inyo to. Bibigyan nyo siguro to ng mga around. Siguro lang, tingin ko lang. At least 8 to 9 stars. Pwede na yun. Plus 1 thumbs up. Pwede na. And magagamit ko to kasi naghahanap talaga ako ng night lamp. Sa 6 stars lang out of 10. 6 out of 10, good, plus 1 thumbs up. So, sadly, hindi pala ito compatible sa aking portable monitor. So, hindi ko siya magagamit. This is sad, unfortunate. Pero, I guess mag-work pa rin ito sa mga normal na monitor ko kasi hindi nga siya Type-C at hindi rin siya mini HDMI. This is full-size HDMI and I believe I'm gonna need to buy an adapter na HDMI to mini HDMI pa. Pero I can test this now using a normal monitor with HDMI port. Let's see. So, isa pa sa mga na medyo na-turn off ako, may kailangan pa pala niya ng external power. So, kinonect muna natin dun sa ating power bank. 5 volts lang naman na requirement niya. So, let's see. And kukunin ko lang saglit. Lagyan niya rin pala natin ng antenna. Searching TX na agad. That's good. Good, ano? That's a good sign. Ngayon, transmitter naman, try natin. Lalagyan din natin ng antenna, of course. Pindutin ang pairing mamaya. Sasaksak muna natin dito sa ating Nintendo Switch kung mag-work siya. Medyo awkward. Ito hindi pwede sa Nintendo Switch. Sadly. Ano kung pwede na walang antenna. Ayaw pa din kasi nga malaki yung katawan niya. So, hindi siya pwede sa Nintendo Switch ko, sadly. Ano ba yan? Hindi pwede sa smartphone, hindi pwede sa Nintendo Switch. Saan ko gagamitin ito? Sa PC. Gawa natin ng paraan. So, yun. Buti na lang na tayong Goju Dock dito. So, dito ko na lang sasaksak. So, yun. Hindi pa talaga siya gagana hanggat hindi ginagamitan ng sarili niyang power source o binibigyan ng sarili niyang power source like this one. And hindi siya nag-go-work sa ibang cable for some reason. Tanggalin natin to. Hindi po siya nag-go-work kapag ibang cable ang ginamit. So, strictly, ang gagamitin mo lang is yung cable na kasama sa box. Tinry ko rin yung cable na to, nanggaling mismo sa aking GoPro. So, high data, high speed po sana ito. For some reason, hindi siya nag-work. So, it works only with the cable na kasama sa box talaga. And then, pag sinaksak, doon na siya nag-on. Turn on na siya. And then, saka natin siya i-connect dito sa adapter ng Goju Dock. And the Goju Dock naman, isasaksak natin dito sa smartphone ko na Red Magic 9 Pro. Cast connected. Ayun. Cast connected daw. Ayun. Okay. So, nag-work na siya. And I wonder kung magpe-play tayo. Okay. Hindi niya nakakast ang volume. Full volume natin. So, you can see, nag-full volume tayo pero walang casting ng volume. So, hiwalay pa yung volume talaga. So, basically, talaga ano lang to for image casting lang or video casting lang but hindi kasama yung audio. It works. Not bad. Pero hindi ito ang nasa imagination ko na mangyari na wireless. Yes, wireless nga tayo. Iba yung power source dito. Iba rin yung power source niya doon para mag-work. 1 to 10, bibigyan ko lang siya siguro ng 5 stars for functionality. Pero basically, kung tama naman ang pinili nyo, hindi kagaya ko na nagkamali ako ng expectations. Mali yung expectations ko lang eh. I believe pwede nyo siyang bigyan ng at least 8 to 9 stars. Pero personally lang, kasi iba yung expectations ko sa dumating. Mali rin siguro ako ng pagkakaintindi. Akala ko pwede siyang, kasama siyang adapter na Type-C. Turns out wala, extension lang ng HDMI ang meron. So, wala. So, bibigyan ko na siya ng 5. Pero again, kung tama ang expectations nyo naman, kailangan nyo to. Best scenario talaga to sa PC ko connect eh. Sa PC, then yung PC to monitor or malaking TV, smart TV. Pwede. You will go wireless with this one. But, kung kagaya ko na akala ko pwede sa Nintendo Switch, no, it's not.
Ngayon, naalala ko meron nga siyang extension, no? So, i-connect na natin siya through the extension na lang, direct. Why not? Okay. Hopefully, kasya na extension. Ay, hindi pa rin. Hindi pa rin. Bitin yung extension yung length. Pwede naman. Actually, pwede. Hindi ko na lang isasarado yung likod. Oh, ha? Hindi isasarado yung likod. Alright. Wait. Isa-set up ko lang. Pa-power ko. Turn on ko lang yung power. Baka nga pwede. I wonder kung it's working na. Nagbiblink naman siya doon. Okay? Okay. So, finally, it works. Yung gusto ko lang makita yung kanyang latency. Okay. So far, goods naman latency. Mga around 20 to 50 millisecond delay. So, okay. As you can see, nag-work. Yeah, wireless na. So, pwede na pala ako maglaro sa aking smart TV na malaki nang hindi ko kailangan na ilagay itong dock sa mismong tabi ng smart TV. Kahit nasa tabi ko na lang, then makakapaglaro na ako gamit yung smart TV ko na malaki. Ano? Pwede! So, buti lang meron siyang extension. At least, napagana ko rin yung Nintendo Switch ko, which is yung pinaka-purpose na para sa akin. Okay, good. So, yung score na bibigay ko siguro, gawin ko na lang 6 out of 10, hindi na 5 out of 10. 6 out of 10, no thumbs up. 6 out of 10 lang. This time, try naman natin tong bone conduction or something. Earbuds na to. So, currently, try natin. Ito po yung sura niya, just in case na-curious kayo. Tanggalin na natin. And ito try ko na siya ngayon kung maganda ba ang quality ng mga bone conduction ng mga earbuds kagaya nitong dalawang to. So, ito na. Mabilisan lang to. Hindi po ito full review ha. Ito ay more like first impression lang kung okay nga talaga nag-work. So, hindi ko masasabi rito yung battery endurance niya. In fairness, okay. So, mas okay siguro to kasi hindi na siya. Kasi, ewan kung nararanasan nyo, ako lang ba talaga yun na kapag ang earphone, yung nilalagay sa loob ng tenga, matagal sa tenga, is mas sumasakit na. Tumatagal sumasakit. So, hindi sa akin pwede na gumamit ng earbuds na more than 5 hours. Sumasakit na siya doon sa loob. Parang gano'n. Hindi sanay kasi yung tenga ko sa gano'n. So, siya na magulo yung buhok ko. Now, try ko naman siya ngayon i-connect sa aking smartphone kung mag-work na siya. TWS. Nakalagay lang dito, TWS. See? So, try na pa rin natin. May Chinese word. Connected. May accents. Now, for the, syempre, hindi nyo maririnig to. Ako na lang, sasabihin ko na lang kung kamusta ang quality overall. Matinis, malinaw, ha? Currently, nasa half volume pa lang tayo, pero okay. Pero hindi siya kasing lakas kagaya na na-expect ko sa normal earbuds. It's not as good. Malayo po siya sa quality ng earbuds na sinasaksak sa loob ng tenga. This is more like, ang pinaka-usefulness nito is kung gusto mo ng background music, pero malinaw. Para siyang malinaw na background music. Yun yung dating sa akin. Kung compare syempre sa talaga, pagka yung earbuds talaga na pinapasok sa loob ng tenga, yun yung talagang HD, parang immersive talaga na parang nandun ka sa pinatutugtugan. Especially yung mga IEM. But this one, malinaw, pero more like background music linaw. Nagigets siya ba? May konting parang nasa live concert ka. Yun! Mas malapit siya sa live concert na part na quality, gano'n. Lipat ako sa medyo rock. Malakas din pala, no? Hindi rin siya pwedeng basta-basta i-full volume. So once na pinull volume mo, ang lakas din ang dating. Yung nga lang, manipis na, isa pa yun. Wala ko narinig na bass. Pero malinaw. Take note pa rin, gusto ko pa rin emphasis na malinaw. Walang bass, parang concert quality lang, parang background music yung dating sa akin. Pero malinaw na part. Yun. Gusto ko lang emphasis na malinaw pa rin siya. Kahit na gano'n yung dating sa akin. Try ko lang sa medyo mas maingay-ingay na quality ng music. Punta tayo sa mga Dejo Dance. Yun. Na-realize ko bigla kung saan to best gamitin. Ganitong klase ng conduction na earbuds. Kapag may ginagawa ka, tapos gusto mo naririnig mo pa rin yung ambience, yung paligid mo. Or kapag nagda-drive ka, gusto mo magpatugtog ng music. Like sa motor, syempre bawal yung talagang pasok na pasok yung earbuds sa tenga mo. Hindi mo na marinig yung paligid mo. Lalo na yung mga may noise cancellation. Ito syempre, obviously, wala tong noise cancellation kasi nga nasa labas, hindi siya talaga pasok na pasok sa loob ng tenga mo. Parang dito lang siya sa bukana. Hanggang dito lang po siya sa bukana, hindi siya pasok na pasok doon sa tenga. Dito lang sa likod na hugis na may parang pabilog sa tenga ko. Uy, may control din pala siya doon. Yeah, masyado malakas na yung 100 niya para sa akin. Ang sakit sa tenga na. And of course, wala nga siyang bass. So more on pitch niya medyo mataas lang. Siguro bibigyan ko 1 to 10. Siguro bibigyan ko lang ito ng mga around 7.
Okay? For its purpose at yung sound quality, yung lakas ng volume na kaya niya ibigay, pwede siya 7 out of 10 with 1 thumbs up. Solid. Okay to, 7 out of 10, 1 thumbs up. Next. So, tatry naman natin to. Sinaksak ko na yung tubo. Hopefully gumana. Sayang yung jug. So, under. Oh, sakto pala siya. Sakto. Kaya magkalat. Aba! Gumagana. Pwede pag camping, no? Pwede pag magka-camping, dala lang nito, tapos may gripo na kayo. At least pwede. Yeah, gumagana siya. Solid, 9 out of 10. Okay, 1 thumbs up. Solid. So ngayon, tatry naman natin itong solar charger kung nag-work nga. Hopefully mag-work. Would be nice kung mag-work para mapakinabangan talaga siya. 2 watts lang to, so slow charger lang po siya. And I believe meron naman mas malakas na version nito, pero I just wanna try this one kung nag-work na talaga. See? Tutok natin sa araw. Ayun, in fairness. Pag tutok sa araw, mag-charge siya. See? It charges. Pero pag dinakpan ko, mawala. May araw, charge. Ang cute. So it works. Mas sobrang slow nga lang. Sobrang slow charging talaga. I don't expect na kaya nito mag full charge ng smartphones ng mabilisan. Malamang maghapon bago niya full charge. So 1 to 10, bibigyan ko lang siguro siya ng 3 or 2. 2 out of stars. 2 out of 10 stars. So move na tayo. Lipat na tayo sa sunod na item. So this one is a GPS tracker. Parang ganun. So ilalagay mo lang to sa bagay na gusto mong sundan o gusto mong malaman lagi location. Like, kunwari, uso ang nakawan ng motor sa inyo, sasakyan, kotse, ilagay mo to daw. Sabi, kaya niya sundan. Or ikabit mo to sa pet mo, aso, kung mahilig tumakas. But this one needs a SIM card, sabi. So, isa-set up ko muna siya. Tingnan natin kung gumagana nga siya. Hopefully gumana. Ayun. So, ayun, nilagay na siya ng SIM card. But this one needs a full-size SIM card. So, wait lang. So, nag-auto turn on daw siya kapag may SIM card. Ayun, nag-on nga siya. O nga, no? Auto turn on pag may SIM card. Just hope na hindi siya matanggal. Kasi parang luwag eh, oh. Maganda siguro lagyan ng ng padding para hindi matanggal yung SIM card. Wait lang. Hanap tayo ng padding. Lagyan ko na ng karton as padding. Okay, naka-turn on na siya. Sarado ko lang. Scan ko muna ng QR code na to para sa app. Ayun, install natin. 0.GPS. Free naman siya. No purchase daw. Installing na. So, kaka-install ko lang. So, ilalagyan na natin siya. Ito daw ang kanyang login name, ang kanyang IMEI, and then password is 1234. Okay? So, tatry natin kung gagana nga siya. Yun, naglo-loading. Nahanap niya kung may data daw ako. So, requirement, dapat may data yung SIM card. Turn on the power or fully charged before turning on. Fully charged to po siya. Put it outdoors in a place with good signal. Wait for automatic positioning. Okay. Sadly, this one, ayaw talaga niyang gumana. Pangalawang SIM card na to. It keeps showing this, no, yeah, naglo-loading lang siya, and then wala, ayaw, naka-turn on naman siya, pero ayaw talaga eh. So I guess this doesn't work, sayang. So may isang palpak tayo na item. I don't know if ang SIM card ang problema kasi puro 5G versions ito, pero wala na kasi akong SIM card dito na non 5G. So yeah, it's sad, ayaw gumana. Maybe try ko in the future, baka makahanap ako ng mga lumang SIM card na medyo active pa. Kaso sa sitwasyon ngayon, alam ko lahat ng mga old SIM cards naka-register na dapat, and most SIM cards nasa 5G. So this one, hindi po siya nag-work. Okay, move na tayo sa last na item, which is this transparent glass, kung saan pagka sikatan na ng araw, bigla nagiging gray. So tandaan nyo, transparent siya. So, lipat tayo sa labas. Tingnan natin kung magiging gray nga siya. Alright? So, yan. Transparent po, di ba? So, lalabas tayo ngayon. Tingnan natin kung giging gray nga siya sa sikat ng araw. Let's go. So, ngayon, try naman natin yung masikatan siya ng araw. Ito pa natin. Oh, init. Kaya siya na, bagong gising ako, ha. Yan. Pero na ilang minuto. Ang init. Tapakulay no ako, ha. Hapdi eh. Unti-unti na siya nagiging gray. Mabagal. Yun, nagiging gray na. So kanina from transparent, nagiging gray na po siya.
you can see, hindi ko in-expect na yung gray na gray, no? I was expecting pala, gray na gray. Slight gray lang pala siya. Pero pwede na rin, at least nagbago yung kulay, no? Pwede na. So, yun po yung mga items ni Temu. So far, 8 goods, isa lang hindi gumana, or baka ako may problema, baka hindi siya gumana. So, negative din part na yun. Pero most of the time, okay din. So, parang Lazada, Shopee rin. May goods. Minsan makakachamba ka ng negats. So kung may mga items kayo na hinahanap na hindi nyo makita dito sa mga online shopping natin dito sa Pilipinas, try nyo na si Temu. Available din po siya sa Pilipinas, nagde-deliver din po sila. And yung mga Shyam na items na yun na in-order ko, 3 years ago ko lang siya in-order. Dumating din agad siya after 3 days. So that is why medyo, I think okay din. So not bad pagdating sa time of delivery. Halos pareho nga lang sila dito ng mga online shopping natin sa Pilipinas. So Temu, why not? Good enough. Iwan ko yung link sa video description ng mga items just in case na may nagustuhan kayo doon na feeling nyo, magagamit nyo rin ang gusto nyo rin bilhin. And if not, okay lang. Just so you know, meron din po silang mobile app sa Play Store. Meron sila Google Play Store. Meron din sila sa iOS, Temu, or Temu, ano man basa nyo dyan. Available po ito sa Google Play Store. So, ayan. So, yes, nag-deliver din po sila dito. Same lang din ang speed kung nag-deliver kayo from Lazada and Shopee. Temu is as good as Lazada and Shopee rin. Okay? So, try na lang din. Iwan ko yung link sa video description. Hanggang doon lang. This is Cotman. I'll talk to you again soon.